Chapter 1381. Dahil si Sebastian ang magiging manugang ni Tobias, inilipat ni na Murphy at Kayden ang kanilang galit kay Tobias. Kanina lang tinatawag mong walang kwenta ang manugang ko, di ba? Pero, nagkaisa pa ang mga anak mo at natalo pa rin ang tinatawag mong walang kwenta. Hindi ba't mas masahol pa ang mga anak mo kaysa sa walang kwenta? Tumawa ng malakas si Tobias, ang boses niya ay puno ng pang-aasar. Si Murphy at Kayden ay nagngangalit sa galit. Gayunpaman, sila'y naiwang walang masabi, hindi makahanap ng wastong sagot. Sa Ascendant Isle, kakapatay lang ni Sebastian kina Ignatius at Kelly. Itinaas ang kanyang kanang kamay, gumawa siya ng banayad na pagkilos ng pagdakma, at dalawang orb ng purong enerhiya ang dahan-daang lumutang patungo sa kanya. Ang mga orb na ito ay naglalaman ng pinong espiritual na enerhiya na iniwan ni na Ignatius at Kelly. Bagaman marami sa mga ito ang nawala pagkatapos ng kanilang mga kamatayan, ang natitirang bahagi ay nananatiling mahalaga. Umupo si Sebastian na nakaluhod, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinimulang i-channel ang kanyang enerhiya upang pinuhin ang espiritual na asensya. Habang ang enerhiya ay nag-i-integrate sa kanyang pagkatao, naramdaman niya ang makabuluhang pagtaas ng kanyang kapangyarihan ng kaluluwa. Tinataya niya na hindi na siya malayo sa pag-abot sa 6 bituin na lesser deity realm. Ayon sa manual na kanyang pinag-aralan, ang espiritual na enerhiya na nakalap dito ay maaaring ilipat pabalik sa kanyang orihinal na katawan. Bagaman hindi magbabago ang kanyang antas ng pagsasanay pagbalik niya, mananatiling buo ang mga pagpapahusay sa kanyang kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, may isang kondisyon, kung siya ay mapatay, lahat ng naipong lakas ng kaluluwa ay mawawala, at kahit ang kanyang kasalukuyang espiritual na lakas ay masisira. Kaagad pagkatapos ng kanyang pagmumuni-muni, nakatagpo si Sebastian ng 2 lalaki at 2 babae. Pagkakita sa kanya, nag-atubili sila sandali bago siya pinalibutan, ang kanilang mga mata puno ng kasakiman at puot. Ang tingin ni Sebastian ay naging malamig habang tinitingnan niya ang grupo. Isang nakabibinging liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata, matalim at matalim tulad ng yelo na nagpapakaba sa sinuman. Ang kanyang boses na kalmado ngunit nakababahala ay nagpaluwag sa tensyon. Ano ang balak mong gawin? Isa sa mga lalaki ay masidhing tumingin kay Sebastian at nagmakaawa. Bata, ibigay mo ang iyong ulo ng kusa, at maiiwasan mo ang hindi kinakailangang pagdurusa. Ang mga labi ni Sebastian ay yumarko sa isang nakakaaliw na ngiti na may halong paghamak. Kung gusto mo ang ulo ko, welcome ka na subukan pero tingnan natin kung kaya mo. Isang babae sa kanila ang humalaklak at sumigaw, "Emph! Dahil pinipilit mo talagang maging matigas ang ulo, huwag mong sisihin kami kung magiging walang awa kami." Atake. Sa mga salitang iyon, sabay-sabay silang apat na sumugod kay Sebastian. Humigop ng malalim na hininga, agad na pinakawalan ni Sebastian ang kanyang intensyon ng espada. Isang matalim na aura ang sumiklab sa paligid niya, hamampos sa lugar na parang isang malupit na bagyo. Sa isang kisap mata, tila nagbago si Sebastian at naging walang kapantay na talam. Ang kanyang anyo ay kumilos na parang multo, at ang espada sa kanyang kamay ay naglalakbay ng mga ilusyon habang hinihiwa ang hangin. Laban sa napakalakas na intensyon ng espada, ang mga atake ng quartet ay naging mahina at hindi epektibo, hindi man lang nakalapit kay Sebastian. Paano ito nangyari? Sigaw ng isa sa mga lalaki sa takot, ang kanyang boses ay nanginginig sa kawalang paniniwala at takot. Si Sebastian ay ngumiti ng malamig. Akala nyo ba kaya nyo akong patayin? Mga hanggal. Sa isang galaw ng kanyang espada, mga alon ng intensyon ng espada ang sumalubong na parang alon ng dagat, ganap na winasak ang kanilang depensa. Sa ilalim ng walang humpay na presyon ng atake ni Sebastian, ang apat ay natamba pabalik na may mga mukha na puno ng kawalang pag-asa. Walang pahinga na inialok ni Sebastian sa kanila. Muling sumiklab ang kanyang intensyon ng espada, pinabagsak ang 2 sa mga lalaki sa isang iglap. Wala pa silang oras na sumigaw bago sila pira-piraso ng nakasisindak na puwersa. Ang natitirang 2 babae ay tuluyan ng bumagsak, lumuhad sa sobrang takot. Pakawalan nyo kami, please.
Magpakita kayo ng awa. Sigaw nila habang nanginginig ang kanilang mga boses sa takot. Bagaman ang pagkamatay sa larangang ito ay hindi permanente, nangangahulugan ito ng pagkawala ng kalahati ng kanilang mga puntos, lahat ng pinong enerhiya ng Soul Crystal, at pagdurusa ng pinsala sa kanilang lakas ng kaluluwa. Dahan-dahan na lumapit si Sebastian sa kanila, ang kanyang espada ay kumikislap pa rin ng banta. Ang kanyang mabagal na mga hakbang ay umuukit ng tunog na parang paglapit ng kamatayan mismo, at ang kanyang hangering pumatay ay ramdam na ramdam. Bigyan niyo ako ng isang magandang dahilan para hindi ko kayo patayin. Sa kawalang pag-asa, isa sa mga babae ang sumambulat, kung palalayain mo ako, magagawa mo ang gusto mo sa akin. Sinimulan niyang tanggalin ang kanyang balabal at hinayaan itong dumulas mula sa kanyang mga balikat upang ipakita ang kanyang maputing, walang kapintasan na balat. Chapter 1382. Ngumisi si Sebastian. Ang ating mga katawan ay simpleng pinagsama-samang enerhiya. Walang kabuluhan ang pag-aalay mo sa sarili mo. Ang babae ay hindi natitinag. Patuloy niyang dahan-daang inaalis ang kanyang mga kasuotan. Ang kanyang boses ay malambing at nakakaakit habang sinabi niya, "Ginoo, ang mga katawan na ito ay perpektong kopya ng aming tunay na anyo, hanggang sa bawat sensasyon. Tiyak, maaari kang magpakasawa kahit sandali." Habang siya'y nagsasalita, unti-unting nahuhulog ang bawat piraso ng kanyang damit. Nang tuluyan na niyang inalis ang huling piraso ng tela, ang kanyang katawan ay nahubaran, mukhang kaakit-akit at maramdamin. Ang kanyang maputing balat ay bahagyang kumikislap sa hangin, at ang kanyang magandang hugis ay naglalabas ng mapanganib na alindog. Ang pangalawang babae ay nag-atubili sandali bago nanginginig na hinubad ang kanyang sinturon. Ang galaw ay tila halos mahiyain, na parabang pati ang damit ay nakikibahagi sa kanyang kahihiyan. Unti-unti, ang kanyang kasing kaakit-akit na katawan ay nahayag habang ang kanyang mga mata ay napuno ng halo ng pagkabahala at determinasyon. Sa kanilang isipan, dahil ang mga ito ay mga pansamantalang katawan na nabuo mula sa enerhiya, hindi talaga mahalaga ang pagsuko sa mga ito. Ang parehong babae ay talagang napakaganda. Ang kanilang mga mukha ay mga obra maestra ng kariktan, na parabang inukit ng mga Diyos, at ang kanilang mga katawan ay pantay na nakakamangha. Mayroon silang mga maamong leeg, payat na baywang, at mahahabang binti na naglalabas ng hindi mapigil ang alindog. Ang tingin ni Sebastian ay huminto sandali, at isang mabilis na apoy ang sumiklab sa kanyang dibdib. Ito ay isang primitibong pagnanasa na nagbabanta na lumunin siya. Humugat siya ng malalim na hininga, pinakalma ang sarili, at pinalayas ang masasamang isip mula sa kanyang isipan. Humarap siya sa mga babae at matalim na nagtanong, "Saan ko makikita ang mas mataas na konsentrasyon ng mga combat pixies?" Nagtigilan ang mga babae habang lumitaw ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Hindi nila maunawaan kung bakit niya pinabayaan ang kanilang mga paglapit para magtanong ng isang napakabanal na tanong. Gayunpaman, isa sa kanila ang sumagot ng tapat, "Death Canyon." Ang mga combat pixie doon ay hindi lamang marami kundi napakalakas din. Gayunpaman, huwag ka nang pumunta roon. Isang maling hakbang, at mapaparmal ka. Saan matatagpuan ang Death Canyon? Tanong ni Sebastian. Ang babae, na ngayon ay hindi na sigurado sa kanyang mga intensyon, mabilis na nagbigay ng detalyadong paglalarawan ng lokasyon nito. "Ginoo," dagdag niya habang ang kanyang boses ay puno ng pangungulila at mapanukso na alindog, "hindi mo ba ako bibigyan ng sandali? Kung may makakita sa atin na ganito, magiging iskandalo ito." Nang bumangit ang ekspresyon ni Sebastian. Bilang isang babae, wala ka man lang kahit kaunting dangal. Magpakumbaba ka sa iyong kahihiyan ng walang ibang salita, kumislap ang talon ni Sebastian sa hangin. Sa isang walang awa at mabilis na palo, hinati niya ang babae sa dalawa. Ang kanyang nahating katawan ay bumagsak sa lupa, ang dugo ay nagtipon sa ilalim niya habang ang metalikong lasa ng kamatayan ay pumuno sa hangin. Ang isa pang babae ay namutla, ang buong katawan niya ay nanginginig ng hindi mapigilan habang siya ay nagtangkang tumakas. Wala ni Katie Ting na balak si Sebastian na magpakita ng awa. Ang kanyang anyo ay lumabo na parang isang multo habang mabilis siyang lumalapit.
Sa isang mabilis na galaw ng kanyang espada, isang matalim na alon ng enerhiya ng espada ang humampas sa hangin, agad na pinutol ang kanyang ulo. Halos wala pang nare-refine na mga soul crystal ang mga babae, at ang soul prowess na iniwan nila ay mas mababa pa ang halaga kaysa sa karaniwang soul crystal. Sebastian ito ay agad na sinipsip bago tumakbo patungo sa Death Canyon ng buong bilis. Para sa mga kalahok, ang pagsasanay sa kaluluwa na ito ay isang pambihirang pagkakataon. Ang mga combat pixies ay nasa mataas na antas, at ang pagpatay sa kanila ay nagbigay ng mga soul crystals, na maaaring pinuhin upang mapahusay ang kakayahan ng kaluluwa. Sa loob ng wala pang isang araw, ang kanyang kakayahan sa kaluluwa ay umunlad ng malaki. Sa ganitong bilis, tinatayang niya na maiaangat niya ang kanyang kakayahan sa kaluluwa sa intermediate deity realm sa loob ng 6 na buwan. Kapag umabot na sa antas na iyon ang kanyang kakayahan sa kaluluwa, magiging mas madali na ang pag-unlad ng kanyang pagsasanay. Pagkatapos makabuo ng isang energy core, madali na siyang makakaakyat sa pinakamataas na antas ng Lesser Deity Master. Bukod dito, sa pagkakaroon na niya ng susunod na antas ng mga teknik sa pagsasaka, maaari nang simulan ni Sebastian ang pagtrabaho patungo sa pagbasag sa Intermediate Deity Realm pagkatapos makamit ang pinakamataas na antas ng Lesser Deity Master. Ang pag-abot sa Divine Ability Realm, kasama ang kanyang nakakatakot na pisikal na lakas, ay magpapatibay sa kanyang pwesto sa mga nangungunang makapangyarihang tao sa mundong ito. Si Sebastian ay nagmadali, at di nagtagal ay nakarating siya sa gilid ng Death Canyon. Nakatayo sa isang mataas na lugar, tiningnan niya ang tanawin sa harapan niya. Ang bangin ay natatakpan ng makapal, umiikot na ulap, parang isang mahiwagang belo na nagkukubli ng mga hindi matutuklasang panganib. Ang ulap ay umiikot at lumilipad, na parang isang halimaw na nagwawala sa kanyang lungga. Humigop ng malalim na hininga na puno ng determinasyon at tensyon, pumasok si Sebastian sa bangin ng walang pag-aalinlangan. Halos kaagad, isang napakalaking presyon ang bumalot sa kanya, pinipisil ang kanyang katawan na parang walang bilang na mga kamay na hindi nakikita. Parang may mga mata na hindi nakikita na nakatingin sa kanya mula sa bawat anggulo. Ang ekspresyon ni Sebastian ay naging matigas. Habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang mahabang espada, maingat siyang pumasok sa kailaliman ng bangin. Matapos maglakbay ng ilang distansya, isang malalim at mabangis na ugong ang umabot sa hangin. Ang tunog ay tila nagmumula sa kailaliman ng walang hanggan, puno ng galit at puot. Biglang huminto, maingat na sinuri ni Sebastian ang kanyang paligid. Mula sa loob ng naglalakihang ulap sa unahan, ilang malalaking combat pixies ang nagsimulang lumitaw. Ang mga nilalang na ito ay naglalabas ng isang nakabibighaning aura, bawat alon ng kanilang presensya ay tumama kay Sebastian na parang bumabagsak na mga alon. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng nakakatakot, parang naglalagablab na apoy na sabik na lumunin ang lahat ng kanilang daraanan. Chapter 1383. Isang kisap ng pananabik ang sumiklab sa mga mata ni Sebastian, na parang sinindihan ng isang kargang elektrisidad. Alam niyang malapit nang magsimula ang tunay na hamon. Walang pag-aalinlangan, ang kanyang anyo ay lumabo habang siya ay nagpasya na tumalon patungo sa mga combat pixies. Ang mga pixies ay umatungal ng galit at sabay-sabay na sinugod siya. Bawat isa sa mga combat pixies na ito ay katumbas ng isang 7 o 8 bituin na Lesser Deity Master, ngunit walang takot si Sebastian. Sa isang paguga ng kanyang mahabang espada, isang agos ng nakamamatay na layunin ng espada ang sumiklab. Ang intensyon ng espada ay sumiklab tulad ng isang alon, humahampas sa buong larangan ng digmaan ng may nakasisindak na lakas. Kumilos na parang isang multo, si Sebastian ay madaling nakalipat-lipat sa pagitan ng mga pixie. Bawat swing ng kanyang espada ay isinagawa ng may nakamamatay na katumpakan at matibay na determinasyon. Ang kanyang intensyon ng espada ay tumama sa mga vital na bahagi ng mga pixies na parang matatalim na pangil. Sa kabila ng kanilang napakalakas na lakas, ang mga combat pixies ay lalong nagpanik sa ilalim ng walang tigil na pag-atake ng mahusay na pagsaswordplay ni Sebastian at nakasisilaw na intensyon ng espada.
Isang serye ng mga mahihinang tunog ang umuukit habang isa-isa nang bumabagsak ang mga combat pixie, nagiging purong mga kristal ng kaluluwa. Agad na kinolekta ni Sebastian ang mga kristal at kinuha ang kanyang tablet upang tingnan ang kanyang progreso. Sa kanyang kasiyahan, natuklasan niya na bawat combat pixie ay nagbigay sa kanya ng 10 puntos. Ang kabuuang score niya ay umabot na sa 703, na nagbigay sa kanya ng ranggo na 1769. Talagang maganda dito, bulong ni Sebastian habang kumikindat ang isang kaakit-akit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay nagdala ng parehong pagmamalaki at tiwala. Ang mga combat pixies dito ay napakalakas, ngunit bawat isa ay nagkakahalaga ng maraming beses na higit pa sa mga puntos at soul crystal energy kumpara sa mga nasa labas ng kanyan. Nang hindi nag-aksaya ng oras, si Sebastian ay pumasok ng mas malalim sa bangin. Bigla niyang naramdaman ang ilang nakatagong intensyon ng pagpatay na nakatutok sa kanya. Mananatiling kalmado, nagpatuloy siyang maglakad pasulong na tila hindi niya alam ang banta. Hindi niya alam, may 5 lalaki na nagtatago sa likod ng isang malaking itim na bato sa unahan. Tahimik silang nakikipag-usap gamit ang mga espiritual na pandama. Sino yan? Bagong mukha siya. Hindi ko siya kilala. Bagong solte siya. Mukhang kayang-kaya natin ta. Ang mga lalaking ito ay dalubhasa sa panggagahasa ngunit nag-ooperate ng may pag-iingat, tanging mga target lamang na sa tingin nila ay madaling biktima. Kapag lumapit na siya, sabay-sabay tayong atake. Kung mahuli natin siya sa hindi niya inaasahang pagkakataon, dapat ay kaya natin siyang maalis agad. Sana lang ay sulit ang mga puntos niya. Hindi na ito sulit kung mas mababa pa sa 200. Kung maglakas loob siyang pumasok sa Death Canyon mag-isa, tiyak na may kakayahan siya. Malamang ay maganda ang kanyang mga puntos. Mukhang kalmado si Sebastian habang patuloy na naglalakad pasulong, ngunit sa kaloob-looban, siya ay labis na alerto. Habang papalapit siya sa itim na bato, ang nakatagong intensyon ng pagpatay ay lalong lumalakas at nagiging mas mabigat. Habang ang grupo ay malapit ng kumilos, biglang kumilos si Sebastian. Kumilos siya na parang isang multo, tumalon siya patungo sa itim na bato sa isang iglap. Ang 5 lalaki ay nahuli ng lubos na hindi handa, ganap na walang kaalaman sa kakayahan ni Sebastian na matukoy ang kanilang presensya at tumugon ng napakabilis. Ang mahabang espada ni Sebastian ay kumilslap ng nakakatakot na liwanag habang sumabog ang matalim na layunin ng espada. Ang 5 lalad ay nagmadaling ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit ang bilis ni Sebastian ay labis na nakakatakot. Ang kanilang minadaling ipinatayong depensa ay halos agad na napunit. Dumaan sa kanilang mga linya na parang wala sila roon, ang espada ni Sebastian ay humampas sa hangin, nag-iwan ng mga arko ng dugo. Masama ito. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan namin. Sigaw ng isa sa mga lalaki sa takot, pero huli na ang lahat. Ang kasanayan ni Sebastian sa espada ay nagngangalit tulad ng isang walang tigil na bagyo, na hindi binigyan sila ng pagkakataong makahinga. Bawat hampas ay may nakamamatay na katumpakan, tinatamaan ang mga mahahalagang bahagi ng katawan ng walang kapintasan. Sa ilalim ng kanyang walang humpay na pag-atake, ang 5 lalaki ay umatras ng magulo habang nagkakaroon ng mas marami pang mga sugat. Sa isang malinis na dagok, tinaga ni Sebastian ang kanyang espada sa dibdib ng isang lalaki. Ang mga mata ng lalaki ay lumaki sa gulat bago ang kanyang katawan ay bumagsak na walang buhay sa lupa. Nang makita ito, ang natitirang 4 ay nahulog sa takot at tumakbo palayo. Akala mo ba makakatakas ka? Hindi pwede. Pang-asar ni Sebastian habang ang kanyang figure ay kumikilos na parang anino habang hinahabol niya ang mga ito. Muling tumama ang kanyang mahabang espada, at sa sunod-sunod na pagkakataon, 3 lalaki pa ang nahulog sa lupa na may mga sigaw ng pagdurusa. Sa huli, isa na lamang ang natira. Pakiusap, huwag mo akong patayin, sir. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Nanginginig ang huling lalaki. Anong lihim? Tanong ni Sebastian ng malamig habang nakatutok pa rin ang kanyang talam sa lalaki. Nangangatog na sinabi ng lalaki. Mayroong hot spring, sa kanya na ito.
Ang tubig doon ay naglalaman ng purong espiritual na enerhiya. Ang pagloblob dito ng isang araw ay katumbas ng pagsipsip ng daan-daang soul crystals. Chapter 1384. Ang marinig ang tungkol sa isang hot spring na naglalaman ng espiritual na enerhiya ay lubos na ikinagulat ni Sebastian. Isang mainit na bukal na may espiritual na enerhiya. Kung sobrang ganda nito, bakit hindi pa kayo at ang grupo mo nakapunta doon? Tanong ni Sebastian, ang tono ay kalmado ngunit mapanlikha. Maraming malalakas na combat pixies malapit sa bukal, paliwanag ng lalaki ng may kaba. Ang lakas namin ay hindi sapat para makalapit man lang. Saan ang hot spring na ito? Pilit na tanong ni Sebastian. Hindi naglakas loob ang lalaki na magtago ng kahit ano at agad na ibinulgar ang lokasyon. Pwede na ba akong umalis? Tanong ng lalaki ng maingat. Sa tingin ko'y ako na ang magpapalayas sa'yo, malamig na sagot ni Sebastian. Walang pag-aalinlangan, inugoy niya ang kanyang espada, pinugutan ang lalaki. Dahil naitatag na ang alitan, walang saysay ang mag-iwan ng mga hindi natapos na bagay. Pagkatapos ay humarap si Sebastian at nagsimulang maglakad sa direksyong inilarawan ng lalaki. Wala siyang pakialam sa kasikatan o ranggo, pero kung talagang mayroong isang hot spring na makapagbibigay ng benepisyo ng daan-daang soul crystals sa loob lamang ng isang araw, hindi niya palalagpasin ang pagkakataong magamit ito. Ang Death Canyon ay mas malaki kaysa sa inaasahan ni Sebastian. Ang makapal na ulap na pumuno sa bangin ay lubos na naglimite sa paningin at pinigilan ang kanyang mga espiritual na pandama, nililimitahan ang mga ito sa isang saklaw ng 5 hanggang 6 na talampakan. Minsan-minsan, may mga combat pixie na biglang lalabas mula sa ulap, nahuhuli siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang mga combat pixie na ito ay napakalakas, ang ilan ay kasing lakas ni na Ignatius at Kelly. Maingat na hinarap ni Sebastian ang bawat atake. Ang kanyang espada ay laging handa, ang matalim na talam nito ay nananatiling isang patuloy na kalasag laban sa mga panganib ng bangin. Maingat siyang naglakbay sa gitna ng ulap, sinusunod ang mga tagubaylang ibinigay ng lalaki. Matapos pagdaanan ang maraming hamon at malampasan ang mga alon ng mga combat pixies, sa wakas ay nakarating si Sebastian sa hot spring. Ang paligid ng bukal ay napapalibutan ng umiikot na ulap ng mainit na singaw, ang init nito ay nagdadala ng mahina ngunit makapangyarihang espiritual na enerhiya. Gayunpaman, napansin ni Sebastian na kakaiba na walang mga combat pixies malapit sa mainit na bukal. Manatiling maingat niyang sinuri ang paligid. Nang makasiguro siyang walang agarang panganib, tumalon siya ng pabaliktad sa bukal. Ang lakas ng kanyang pagtalon ay nagdala sa kanya ng ilang talampakan sa ilalim ng tubig, kung saan bigla siyang bumangga sa isang bagay na malambot at sumasabay. Bago pa niya maunawaan kung ano ang nangyari, may isang kamay na tumama sa kanyang dibdib ng may malakas na puwersa. Sumakit ang kanyang dibdib, at siya'y itinulak pabalik. Sa isang malakas na tunog ng pagbagsak, lumipad siya mula sa bukal at bumagsak sa lupa. Maya-maya, isang kahangahangang figure ang lumitaw mula sa bukal. Bumangon siya ng may kahinhinan, parang isang diyosa na sumasampa sa mundong mortal. Ang kanyang balat, bahagyang natatakpan ng ulap, ay nagniningning ng makinis at esmeraldang liwanag, na para bang hinubog mula sa pinakamainam na puting kristal. Ang mahahabang, itim na buhok niya ay dumaikit ng basang-basa sa kanyang likod, nagdadagdag ng dagdag na alindog. Ang kanyang mga marikit na katangian sa mukha ay tila hinubog mismo ng mga langit. Mayroon siyang nakataas na kilay na parang malalayong bundok, mga mata na parang tahimik na lawa sa taglagas, isang perpektong hugis na ilong, at mga labi na kasing pino ng mga seresa, na ngayoy nakasimangot sa isang banayad ngunit galit na pauteng. Isang mapang-akit at marangal na aura ang lumalabas mula sa kanya, naglalabas ng likas na awtoridadin at kahusayan. Ang kanyang marikit na figure ay nakabalot sa isang translucent, sutlang puting balabal na mahigpit na yamakap sa kanyang mga kurba, na nag-iiwan ng sapat na puwang para sa imahinasyon habang binibigyang diin ang kanyang mala-espiritual na kagandahan. Nakatayo siya roon ng tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay napakalakas, na para bang siya ang pinuno ng buong mundo. Nang lahat ng nasa paligid niya ay tila naglalaho sa kawalang kabuluhan sa kanyang anino.
Anong karapatan mong pagsamantalahin ako? Siguradong mo nang mamatay. Gonya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng nakamamatay na intensyon. Mabilis na itinaas ni Sebastian ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko at nag-stammer, "Miss, hindi ko alam na may tao sa ilalim. Aksidente lang ang nangyari." Gayunpaman, wala talagang balak makinig ang babae. Isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang kamay, at isang matalim na mahabang espada ang lumitaw. "Huwag ka nang magdahilan. Ngayon, mamamatay ka." Malamig na pahayag niya habang itinutusok ang kanyang espada kay Sebastian. Chapter 1385. Nalaman ni Sebastian na seryoso ang sitwasyon, mabilis niyang ginamit ang kanyang teknik sa paggalaw upang umatras at sumigaw, "Miss, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag." Talagang hindi ito sinasadya. Ang babae, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagpapahinto. Lalong naging agresibo ang kanyang mga atake, at bawat saksak ng espada ay may nakamamatay na katumpakan. Wala nang ibang magawa si Sebastian kundi ipagtanggol ang sarili gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ay nagdulot sa kanya ng hirap na makasabay. "Walang hiya ka. Ngayon na ang huli mong araw." Sigaw niya, puno ng galit ang tono habang bumilis pa ang kanyang kasanayan sa espada. Nakita ni Sebastian ang kanyang sarili sa isang desperadong sitwasyon. At kabila ng pagkakaroon ng kasanayan sa sword intent, lang pagkakaiba sa kanilang mga antas ng pagsasanay ay talagang napakalaki. Binigti siya ng babae gamit ang kanyang palad, na nagpadapa sa kanya ng higit sa 30 talampakan. Si Sebastian ay samuka pa ng isang bangkos ng dugo sa kalagitnaan ng hangin. Nang akala niya'y malapit na siyang matapos, dalawang matinding enerhiya ng espada ang biglang tumama patungo sa babae. Ha! Mindy, sigurado akong hindi mo ito inasahan. Nandito na kami. Dalawang lalaking may malalaswang anyo ang lumabas mula sa anino, ang kanilang mga mukha ay puno ng kayabangan at kasamaan. Ang mga umaatake ay walang iba kundi ang kilalang-kilala sa kanilang masamang reputasyon na mga kapatid na Raven Barrett Raven at Jarrett Raven. Kilalang-kilala sa kanilang mga kasuklam-el-suklam na gawain, madalas na umaasa ang magkapatid sa kanilang katamtamang kakayahan upang mangbuli sa mga mahihina at manghutot ng mga magagandang babae. Nang itim ang mukha ni Mindy Coffey habang galit na sumigaw, lakayo pala ang dalawang kasuklam-suklam na mga salarin. "Hey! Noong nakaraan, nakatakas ka, pero sa pagkakataong ito, hindi ka magiging maswerte." Pang-aasar ni Barrett. Ang kanyang ngiti ay puno ng kasamaan. Itinaas ni Mindy ang kanyang espada upang harangan ang kanilang atake, ngunit tinamaan pa rin siya ng enerhiya ng espada, na nagdulot sa kanya na umubo ng maraming dugo. "Buisit!" Bulong niya, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at pagsuwi. "Ha! Mindy, sumuko ka na sa amin, at hayaan mong mag-enjoy ang mga kapatid namin." Sabi ni Jarrett na nakatitig sa kanya ng may kasakiman. Pinagdaraanan ni Mindy ang sakit at naglunsad ng isang desperadong kontra-atake. "Mas gugustuhin kong mamatay kaysa hayaan kitang magtagumpay." Sigaw niya habang buong lakas na pinapalo ang kanyang espada. Sa isang iglap, nag-iwan siya ng ilang malalalim na sugat sa mga kapatid na Raven. "Grabe! Ang tapang mo!" Inis na sabi ng mga kapatid na Raven habang sumiklab ang kanilang galit. Lalo pang naging malupit ang kanilang mga atake. "Kapag natapos na kami sa iyo, pagsisisihan mo ito." Nagmumura sila habang naglalaban. Sa kabila ng kanyang mga sugat, ang lakas ni Mindy ay kahanga-hanga. Ang kanyang walang humpay na pag-atake ay napilitang magbayad ng malaking halaga ang mga kapatid. Pareho silang malubhang nasugatan sa proseso. Habang inaatake niya ang dalawang tuso ng walang pag-iingat, nagpalitan ng masamang tingin ang magkapatid. Biglang humugot si Barrett ng isang itim na pouch mula sa kanyang dibdib at inihagis ito patungo kay Mindy. Isang ulap ng makulay na pulbos na lason ang sumabog, kumalat na parang nakal-alasong mist. Nabigla, agad na napalibutan si Mindy ng nakal-alasong ulap. Ang matinding amoy ay tumama sa kanya na parang alon. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang ulo ay nagsimulang bumigat at ang kanyang paningin ay lumabo.
Lason ito. Napagtanto ni Mindy sa pagkabigla. Desperado niyang sinubukan na i-channel ang kanyang espiritual na enerhiya upang labanan ang lason, ngunit mabilis na kumalat ang lason sa kanyang katawan, na nag-iwan sa kanyang mga kamay na mahina at hindi tumutugon. Nahirapan siyang manatiling gising, ngunit nanghihina ang kanyang pagkakahawak sa kanyang espada habang nagsisimula ng mag-alog ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagsuwi, ngunit ang pakiramdam ng kawalang paniniwala ay mabigat na bumigat sa kanya. Hindi niya kailanman naisip na ang mga kapatid na Raven ay gagamit ng ganitong kasuklam-suklam at lihim na mga taktika. Ha! Ang tanga mong babae, ito ang aming espesyal na inihandang pulbos na nakalalasing na lason. Direkta nitong pinapaparam ang kaluluwa. Tingnan natin kung paano ka lalaban ngayon. Tawa ni Jarrett na puno ng tagumpay. Lalong naging masama ang ngiti ni Barrett habang sinasabi niya ng may halakhak, "Mahal, hintayin mo lang at mag-enjoy." Oo, hindi ito ang tunay mong katawan, pero ang pakiramdam ay dapat na kasing pino. Tinitiyak namin na magkakaroon ka ng pinakamagandang oras ng iyong buhay. Nagsikap si Mindy na mapanatili ang kanyang kamalayan. Pinipigilan niya ang kanyang mga ngipin habang tinatitigan sila ng may matinding galit. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tumanggi ang kanyang mga labi na gumalaw ayon sa kanyang nais. Tanging mga pabulong, hindi maintindihang tunog lamang ang lumabas. Puno ng kawalang pag-asa ang kanyang puso. Talaga bang mahuhulog siya sa mga kamay ng mga kasuklam-suklam na mga tuso? Chapter 1386. Nakita na si Mindy ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng kanilang lason na pulbos, nagpakita ang mga kapatid na Raven ng masasama at malalaswang ngiti. Ang dalawa ay sumugod sa kanya na parang mga gutom na lobo. Si Mindy, na lubos na napasuko ng lason, ay ganap na walang kakayahang lumaban. Si Sebastian ay nagkunot ng kanyang noo ng malalim, ang kanyang matalas na tingin ay nakatuon sa kaguluhang nagaganap sa kanyang harapan. Isang alon ng makatarungang galit ang sumiklab sa loob niya, na para bang kayang wasakin ang kalangitan. Pinilit niyang tiisin ang bagyo ng hindi komportable na nagdudulot ng kaguluhan sa loob niya habang pinipigilan ang kanyang mga ngipin. Tinipon ang bawat patak ng espiritual na lakas na kaya niyang ipunin siya'y naging isang anino, ang kanyang galaw ay parang multo at mabilis habang siya'y sumugod patungo sa mga kapatid na Raven. Ang mga kapatid ay patuloy na nagdiriwang sa kanilang kasuklam-suklam na tagumpay habang nakangiti ng mayabang sa kanilang mga mukha. Ganap na hindi sila handa sa biglaang pag-atake ni Sebastian. Ang espada ni Sebastian ay kumikislap ng nakakatakot na liwanag, humahampas sa hangin ng may mabangis na katumpakan. Ang kanyang mga atake ay kasing walang hanggan ng isang malakas na bagyo, bawat hampas ay nag-iiwan ng malalalim na sugat na nagpapakita ng mga buto sa katawan ng mga kapatid. Dumadaloy ang dugo mula sa kanilang mga sugat, tinatabangan ang kanilang mga damit ng madilim na pula. Arg! Ang mga kapatid na Raven ay naglabas ng nakakatakot na sigaw habang ang kanilang mga mukha ay nagbabaluktot sa takot at kawalang paniniwala. Sinubukan nilang umatake pabalik, pinapalo ang kanilang mga armas ng buong lakas na kaya nilang ipunan. Gayunpaman, masyadong malubha ang kanilang mga sugat, at ang mga hampas ni Sebastian ay napakatumpak at puno ng napakalaking lakas. Wala silang laban sa kanya. Nagsimula silang umatras sa takot na parang mga tinalong aso, at ang kanilang dating kay-abangan ay napalitan na ng labis na kawalang pag-asa. Gusto ni Sebastian na ipagpatuloy ang kanyang kalamangan at tapusin na sila, ngunit nakalanghap din siya ng ilan sa sinumpang pulbos ng lason. Ang kanyang ulo ay lumalambot, ang kanyang paningin ay lumabo, at ang kanyang balanse ay nag-alinlangan. Bahagyang nanginginig, humarap siya kay Mindy, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanyang nanghihina na anyo. Ang kamalayan ni Mindy ay lubos ng nanghina, at ang kanyang marupok na katawan ay nanginginig na tila maaaring bumagsak anumang sandali. Habang nakatitig si Sebastian sa kanya, isang mabilis na pag-iisip ng kalupitan ang pumasok sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang parehong babae na walang awang umatake sa kanya ilang sandali na ang nakalipas. Madali lang sanang kunin ang buhay niya habang siya'y mahina. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok,
Habang nananalangit si Sebastian kay Mindy nagsimula ring mag-betray ang kanyang katawan. Ang kanyang mga binti ay parang pinabigat ng tingga, na nagiging labis na mabigat ang bawat hakbang. Sa ilalim ng impluwensya ng pulbos na lason, tila hindi mapigilan ang kanilang mga katawan na lumapit sa isa't isa. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanila palapit sa isa't isa. Sa huli, natagpuan nilang magkasugpong, ang kanilang mga braso ay mahigpit na nakapulupot sa isa't isa. Sa kanilang pagkalito, sabay silang natumba sa mainit at nakakapagpaligaya na tubig ng hot spring. Ang tubig ng bukal, puno ng dalisay na espiritual na enerhiya, ay bumalot sa kanila. Habang ang kanilang mga katawan ay nananatiling mahigpit na magkasama, nagsimulang DUNALOY ang mahiwagang enerhiya sa kanila, nagsasanib at umiikot sa loob ng kanilang mga anyo. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nagdulot ng napakabilis na pag-unlad sa kanilang kakayahan sa kaluluwa. Malinaw na naramdaman ni Sebastian ang kanyang soul prowess na bumabali sa isang bottleneck pagkatapos ng isa pa, umaabot mula sa isang 5-star Lesser Deity Master hanggang sa isang matatag na 8-star Lesser Deity Master. Si Mindy, gayon din, ay nakaranas ng malalim na mga benepisyo. Pakiramdam niya ay tila siya ay sumailalim sa isang ganap na pagbabago dahil ang kanyang lakas ay lubos na lumakas. Matapos ang tila walang katapusang panahon, unti-unti silang lumabas mula sa kanilang tila trance na estado. Pagkabalik ng kanyang mga ulirat, agad na sinaklot si Mindy ng halo ng kahihiyan at galit. Ang kanyang mukha ay naging kulay dalandan sa kahihiyan, at nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata habang nakatitig siya kay Sebastian. Hayop ka! Papatayin kita! Sigaw ni Mindy, nanginginig ang boses sa galit habang inihahampas ang kanyang palad kay Sebastian. Halos hindi na nakapag-cross ng kanyang mga braso si Sebastian bilang depensa bago pa man siya pinaputok pabalik ng higit sa 30 talampakan ng lakas ng kanyang hampas, bumagsak sa lupa na may malakas na tunog. Mamatay ka na! Sigaw ni Mindy, ang kanyang anyo ay lumabo habang siya'y sumugod sa kanya na parang isang mabangis na tigre. Nang makita ang kanyang napakalakas na lakas, agad na pinaganya ni Sebastian ang kanyang mga teknik sa paggalaw upang desperadong makaiwas sa kanyang walang tigil na mga atake. Gayunpaman, ang kanyang mga atake ay walang tigil, na nag-iwan sa kanya na sugatan at dumudugo, na ang mga sugat ay patuloy na dumarami sa kanyang katawan. Nang si Sebastian ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, isang bagong banta ang lumitaw. Biglang lumitaw ang mga combat pixie mula sa mga anino, ang kanilang nakakatakot na anyo ay nagdagdag ng isa pang antas ng panganib sa naunang masamang sitwasyon. Lamusong ang puso ni Sebastian sa nakita. Si Mindy, nagulat din sa biglaang paglitaw ng mga combat pixies, ngunit ang kanyang galit ay nanatiling hindi nababawasan, patuloy siyang humabol kay Sebastian habang ang kanyang mga mata ay napuno ng mapaghiganting determinasyon. Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, tinawag ni Sebastian ang huling natitirang lakas niya, sumisibad sa isang puwang sa pagitan ng mga combat pixies na parang kidlat. Huwag kang tumakbo! Sigaw ni Mindy ng galit, sinusubukang sundan siya sa magulong labanan ng mga combat pixies. Chapter 1387. Gayunpaman, ang mga combat pixies ay walang humpay habang sumugod sila patungo sa kanila na may matinding agresyon. Habang tumatakbo si Sebastian, paminsan-minsan siyang lumilingon at nakita niyang nahulog si Mindy sa mga pixies hindi makaalis. Isang alon ng ginhawa ang bumuhos sa kanya habang pinabilis niya ang kanyang lakad, determinado na ilayo ang sarili hanggat maaari mula sa kanila. Matapos ang maraming pagsisikap, sa wakas ay nagawa ni Mindy na patayin ang lahat ng combat pixies. Pero nang siya ay makawala na, matagal nang nawala sa paningin si Sebastian. Galit na galit, tinapakan niya ang lupa at naglabas ng sigaw ng galit. Ang kanyang sigaw ay umuugong na parang kulog, na nagdulot ng bahagyang pagyanig sa buong bangin. Ang mga kalahok na nagkalat sa buong bangin ay nagulat nang instinctively silang tumingin sa direksyon ng tunog. Takot at paghanga ang pumuno sa kanilang mga mata habang sinisikap nilang maunawaan ang napakalaking kapangyarihan sa likod ng nakabibinging sigaw.
Mindy ay parang sisabog na sa galit bilang ang marangal na panganay na anak ng pamilya Coughley, ang kaisipan na siya ay magagahasa ng isang hindi kilalang lalaki ay hindi mapapasan. Kahit na ang kanyang kasalukuyang katawan ay simpleng enerhiya lamang, ang malinaw na alaala ng karanasang iyon ay sapat na upang siya'y magalit. Samantala, hindi alam ang nag-aalab na galit ni Mindy, tumakbo si Sebastian na parang walang katapusan. Sa wakas, nagawa niyang makaalis sa mga combat pixies at nadapa sa isang nakatagong yungib. Naklinang sa malamig na pader ng bato, humihingal siya ng hangin na may mabigat na dibdib. Ang sakit at pagod na dumadapo sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na baka siya'y matamba anumang sandali. Ang babaeng iyon ay sobrang makapangyarihan. Halos ikinamatay ko na, bulong ni Sebastian sa sarili, ang boses ay may halong takot. Sa kabila ng nakakatakot na karanasan, hindi niya may kakailan na nagdala ito ng mga hindi inaasahang benepisyo. Matapos ang kanyang aksidenteng sabayang pagsasanay kay Mindy, ang kanyang espiritual na antas ay tumaas mula sa 5 bit ang Lesser Deity Master hanggang sa 8 bit ang Lesser Deity Master. Ang kanyang lakas ay lumaki ng malaki sa loob lamang ng maikling panahon. Gayunpaman, alam niyang hindi pa ito sapat. Ang kanyang pangunahing layunin ay makalusot sa Intermediate Deity Realm. Kahit sa pagsubok na ito, ang tunay na lakas ay kinikilala lamang sa pag-abot sa Intermediate Deity Realm. Kapag naabot na niya ang antas na iyon, siya ay sa wakas ituturing na isang nakakatakot na puwersa. Pagdating noon, magiging sapat na ang kanyang tiwala sa sarili upang tumindig sa kanyang posisyon kahit na makatagpo niya muli si Mindy. Matapos maglaan ng oras upang makabawi, naghanda si Sebastian na umalis sa kuweba at ipagpatuloy ang panghuhuli ng mga combat pixies. Ngunit bago siya makalabas, may naramdaman siyang kakaiba sa ilalim ng kanyang paa. Lumuhad siya at naghukay sa lupa, natuklasan ang isang mahabang espada na nakabaon sa ilalim. Kuryosong kinuha ni Sebastian ang espada, na mukhang ordinaryo ngunit sobrang bigat. Sinuri niya ito ng mabuti at napansin ang mga kakaibang disenyo na nakaukit sa talam, na tila naglalaman ng ilang mahiwagang kapangyarihan. Nang sinubukan niyang igalaw ito ng ilang beses, nangangailangan ito ng malaking pagsisikap, ngunit bawat ikot nito ay nagdulot ng matalim at malakas na hangin. Nalaman niyang nakatagpo siya ng isang nakatagong kayamanan, at siya'y natuwa. Ipinadala ni Sebastian ang ilan sa kanyang espiritual na enerhiya sa espada, at agad itong naglabas ng mahinang ugong habang ang mahina at kumikislap na ilaw ay kumikislap sa talam nito. Naintriga, nagpa siyang masusing imbestigahan ang mga lihim ng espada. Sa mga sumunod na araw, inialay ni Sebastian ang oras sa pagtuklas ng mga misteryo ng espada habang nag-eensayo upang maibalik ang kanyang lakas sa pamamagitan ng maingat na eksperimento. Natuklasan niya ang dalawang natatanging katangian ng espada. Una, ito ay hindi matitinag, gaano man kalakas ang puwersang inilapat niya. Pangalawa, lalo itong bumigat habang mas maraming espiritual na enerhiya ang kanyang pinapadaan dito. Kahit na sa kanyang kasalukuyang antas ng pagsasanay, halos imposible para sa kanya na kontrolin ito kapag gumamit siya ng labis na enerhiya. Ang pagbubunyag na ito ay nagpasaya sa kanya. Inisip niya na sa isang laban, kung iwawasiwas niya ang taybak na ito sa isang kalaban at sinubukan nilang harangin ito, maaari lamang niyang dagdagan ang kanyang enerhiya. Ang bigat at momentum ng espada ay magpapalakas at gigiba sa kanilang depensa. Habang pinag-aaralan ang espada, hindi nalimutan ni Sebastian ang kanyang pangunahing layunin. Regular siyang lumalabas upang manghuli ng mga combat pixie, pinapatalas ang kanyang mga kasanayan sa labanan. Sa bawat laban, lalo siyang naging bihasa sa paggamit ng espada, nagbibigay ng mga nakamamatay na suntok na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga pixies. Habang lumilipas ang panahon, hindi inaasahang nakalagpas si Sebastian sa isa pang hadlang sa kanyang kakayahan sa kaluluwa, na nagtaas sa kanya sa antas ng 9 na bituin bilang Lesser Deity Master. Sebastian Wilder. Lumabas ka rito, at harapin mo ang iyong kamatayan. Kaagad pagkatapos patayin ni Sebastian ang isang combat pixie at naghahanda ng magpatuloy, isang galit na sigaw ang umalangaw mula sa mga bangin sa itaas ng bangin. Chapter 1388.
Isang malakas na sigaw ang umuugong sa buong bangin habang pinuno ito ng napakalakas na kapangyarihan. Ang mga alon ng tunog na nilikha ng sigaw ay rumagasa sa Death Canyon na parang isang malupit na bagyo, na nagdulot ng pagyanig sa mismong lupa. Sa sandaling iyon, halos lahat ng kalahok sa Death Canyon ay narinig ang sigaw. Ang kalituhan ay kumalat sa gitna ng karamihan. Sino sa lahat ng tao ang maaaring maging kasing tapang niyan? Sebastian Wilder. Maaaring siya rin ang bumili ng 3 huling kayamanan sa auction ng Skyward Chamber of Commerce. Marahil. Pero sino ba ang nakakaalam? Ang pangalan ay nagpasiklab ng mga haka-haka. Gayunpaman, marami ang may parehong pangalan, at hindi lahat ay sigurado sa kanyang pagkakakilanlan. Bukod pa rito, kahit na siya rin ang Sebastian, tanging ang mga mula sa katimugang rehiyon lamang ang pamilyar sa kanya. Ang pangalan niya ay walang kahulugan sa iba. Ngunit ang may-ari ng boses ay ibang kwento. Mas kilala ang kanyang pagkakakilanlan. Parang boses iyon ni Ignatius, isa sa 4 na batang Panginoon ng Divinopolis. Kung nagtagpo sina Sebastian at siya, malaki ang magiging problema niya ngayon. Tama ka. Ang 4 Young Lords ay hindi biro. Sa dami ng mga kalahok mula sa kanilang mga pamilya, sino man na nasa labas ng sacred grounds o super families ay walang laban sa kanila. Nagtataka ako kung tatanggapin ni Sebastian ang hamon. Tara, tingnan natin. Ang sagupaan ay nagpasiklab ng matinding interes, na humihikbi ng maraming kalahok patungo sa gilid ng Death Canyon. Kabilang sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng puting balabal. Sebastian. Ang lalaking nakaputi ay binigkas ang pangalan sa pagitan ng mga nakapikit na ngipin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa hindi mapigil ang galit. Walang iba kundi ang banal na anak ni Violeta, si Porter. Ang kanyang galit kay Sebastian ay malalim, nagmumula sa alitan na pinasimulan ni Anastasia. Bukod dito, ang pagkahiya na dinanas ni Porter sa auction, kung saan natalo siya ni Sebastian, ay lalo pang nagpasiklab ng kanyang galit. Sa loob ng ilang araw, ang isip ni Porter ay puno ng mga kaisipan tungkol sa pag-aalis kay Sebastian. Ngunit, pagkatapos ng auction, biglang nawala si Sebastian ng walang bakas, na nag-iwan kay Porter na naguguluhan at walang magawa. Nang marinig ni Porter ang balita tungkol sa kinaroroonan ni Sebastian, siya ay labis na natuwa. Alam niyang dumating na ang pagkakataon niya para sa paghihiganti. Bagaman ang mga kasalukuyang katawan ng lahat ay pinagsama mula sa enerhiya at maaaring muling magpakita pagkatapos mapatay, ito ay akmang-akma kay Porter. Ang simpleng pagpatay kay Sebastian ng diretso ay labis na kahawig ng awa. Ang tunay niyang nais ay pahirapan si Sebastian ng paulit-ulit bago sa huli ay makahanap ng paraan upang tuluyan na siyang wakasan. Di ba ang taong pumatay kay Calex ay tinatawag ding Sebastian? Parang tama. Narinig ko rin na siya ang nakatagong boss ng Supreme Merchants Guild, kahit sino ba naman ang makakaalam kung totoo iyon. Walang pakialam kung totoo o hindi. Tingnan natin. Kung siya talaga ang pumatay kay Calex, tuturuan natin siya ng leksyon. Ipapaalam natin sa lahat na may mga kahihinatnan ang panggugulo sa amin mula sa Gaudium Sacred Ground. Sa mga mukha nilang puno ng puot, naglakad sila ng may layunin patungo sa labasan ng bangin. Narinig din ni Sebastian ang galit na sigaw ni Ignatius. Matapos patayin ang isang combat pixie sa isang mabilis na pag-atake ng kanyang espada, tumingin siya sa pinagmulan ng boses. Parang hindi sapat na pinatay ko kayong lahat minsan lang. Sige. Patayin ko na lang kayo ng ilang beses pa, sabi niya. Sa mga salitang iyon, sinimulan niyang tahakin ang daan patungo sa gilid ng bangin. Sa parehong oras, sa isang patag na bahagi sa itaas ng Death Canyon, nagtipon-tipon ang isang karamihan kabilang sa kanila sina Ignatius at Kelly, kasama ang grupo ng mga taong dating pinatay ni Sebastian. Gayunpaman, nadagdagan na ang kanilang bilang, kasama ang isa pang dosenang tao. Kabilang sa mga bagong dating ay sina Roland, ang tagapagmana ng Altman, at Brody, ang panganay na anak ng pamilyang Linwood. Pareho silang miyembro ng 4 na batang ginoo ng Divinopolis. Chapter 1389.
Hinahanap ni na Ignatius at Kelly sina Roland at Brody para humingi ng tulong, at masaya silang tumulong. Ang galit ni Roland kay Sebastian ay mas matindi kaysa sa sinuman, dahil kinuha ni Sebastian si Phelan, na sa tingin ni Roland ay karapat-dapat na sa kanya. Si Brody, bilang isa sa mga tauhan ni Roland, ay nagtataglay ng parehong galit kay Sebastian. Malapit, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon, sabik na masaksihan ang kaguluhan. Patuloy na dumagsa ang mga tao, ginawang masiglang sentro ng mga manonood ang lugar. Naglupa na ang mga spekulasyon sa gitna ng masa kung darating ba si Sebastian. Kung tatanungin mo ako, duda ako na darating si Sebastian. Sa tatlong young lords ng Divinopolis maliban kay Alaric Danford na nandito, kasama pa sina Kelly at ang kanilang entourage, mahigit 20 tao na yon. Walang ordinaryong tao ang magtatangkang harapin sila, bulong ng isa. Sang-ayon ako. Kahit gaano pa kalakas si Sebastian, hindi niya kayang labanan ang napakaraming tao ng sabay-sabay. Siguro'y nagtatago siya sa isang sulok, masyadong natatakot na ipakita ang kanyang mukha, dagdag pa ng isa. Karamihan sa mga tao sa paligid ay naniwala na hindi darating si Sebastian, at isang koro ng mga bulungan at talakayan ang pumuno sa hangin. Ngunit sa sandaling nagsimula ng isipin ng mga tao na hindi darating si Sebastian, isang matalim na tunog ng hangin ang pumihil sa usapan. Lahat ay instinctively na tumingin pataas. Sa kalangitan, may isang figure na nakadamit ng puti ang lumapit habang may dalang mahabang espada. Ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang ekspresyon malamig at matatag, at ang kanyang matalim na tingin ay kasing matalim ng isang talam. Naglakad siya sa hangin nang may hindi matitinag na kapanatagan, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Sa isang sandali, ang buong eksena ay tahimik. Bawat pares ng mata ay lumaki sa gulat, nakatitig kay Sebastian habang siya ay bumababa. May isang hindi nakatiis at sumigaw, talaga dumating siya. Mukhang talagang may tapang si Sebastian. Hinarap niya ang mga makapangyarihang kalaban ng walang takot, sabi ng isa. Tapang. Mas parang kabobohan. Ang pagpunta dito mag-isa ay parang paghamak sa kamatayan, sabi ng pangatlo na may pang-aasar. Maraming sa mga tao sa paligid ang tumango bilang pagsang-ayon. Ang ekspresyon ni Ignatius ay naging madilim nang makita niyang dumating si Sebastian. Ang kanyang mukha ay nagalit at nabigo habang ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan ng malakas. Umugong siya sa pamamagitan ng nakadikit na mga ngipin, Sebastian, naglakas loob ka talagang magpakita. Ngayon, sisiguraduhin kong aalis ka rito na pira-piraso. Ang mukha ni Kelly ay nagalit habang sumigaw siya, ngayon, huhulihin kita sa 1,000 piraso at ikakalat ang iyong mga labi. Tanging sa ganitong paraan lamang mapapawi ang aking galit. Hindi nagsalita si Roland, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng nakakatakot na intensyon ng pagpatay. Nagpalitan ng tingin ang grupo, bawat isa ay nakikita ang determinasyon na pumatay na nakalarawan sa mga mata ng iba. Sa isang galaw ng kanilang mga kamay, kumalat ang kanilang mga tagasunod sa isang pabilog na porma sayon, ganap na pinalibutan si Sebastian. Gayunpaman, si Sebastian ay nanatiling hindi natitinag. Kung kaya kitang patayin noon, kaya kitang patayin muli. Nagbantulot si Ignatius. Sebastian, hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon mo, hindi ba? Sa lahat ng pinagsama-sama namin, siguradong patay ka na maliban na lang kung isa kang intermediate deity realm expert. Tahimik na pumayag ang mga tao. Si Ignatius, Roland, at Brody ay lahat siyam na bituin na lesser deity masters. Habang si Kelly ay isang 8 bituing lesser deity master, sinusuportahan sila ng mahigit elite na mandirigma, bawat isa ay hindi bababa sa 5 bituing lesser deity masters. Kahit isang karaniwang eksperto sa intermediate deity realm ay mag-iisip ng 2 beses bago sila harapin. Sa mga nakababatang henerasyon, ang mga eksperto sa intermediate deity realm ay bihira at karaniwang nasa ranggo sa potential leader organization, isang lugar kung saan hindi kailanman lumitaw ang pangalan ni Sebastian. Walang naniniwala na may pag-asa siya ngayon. Kumbinsido sila na ito na ang kanyang hantungan. Nanatiling tahimik ang ekspresyon ni Sebastian.
Ang espada sa kanyang kamay ay nagbigay ng mahinang tunog habang bahagya niya itong inalog. Sa isang kalmadong anyo, sinabi niya, "Sige, lumapit ka. Tingnan natin kung kasing lakas mo nga ang akala mo." Naramdaman ng mga nakapaligid na manunood ang pag-igting ng tensyon, lalos kumikiskas ang hangin sa inaasahang labanan. Lalong lumaki ang kanilang kasabikan habang sabik nilang pinapanood ang nagaganap na eksena. Sa isang galit na sigaw, inilunsad ni Ignatius ang unang atake. Isang matalim na sinag ng enerhiya ang dumaan sa hangin, diretso kay Sebastian. Mabilis na sumunod si Kelly. Sa isang galaw ng kanyang braso, lumabas ang isang naglalagablab na dragon na umatungal patungo kay Sebastian, na may layuning sunugin ang lahat ng nasa daraanan nito. Samantala, bumuo si Roland ng isang napakalaking talon na puno ng enerhiya. Ang kanyang anyo ay lumabo habang lumitaw siya sa itaas ni Sebastian, bumagsak na parang hampas ng isang bundok. Kasabay nito, pinakawalan ni na Brody at ng iba pa ang kanilang mga atake, bawat isa ay naglalabas ng mga alon ng mapanirang enerhiya na naglalayong wasakin ang lahat sa kanilang daraanan. Chapter 1390. Ang mga labi ni Sebastian ay yumarko pataas sa kanyang nakita, may ngiting puno ng kumpiyansa. Nawala siya sa isang iglap, gamit ang Phantom Steps. Sa isang kisap mata, madali siyang nakalusot sa napakabilis na paraan sa mga atake na bumabagsak sa kanya. Ang sinag ng enerhiya ni Ignatius ay hindi tumama sa kahit ano. Ang bakas ng asol na liwanag ay nagliyab lamang sa after-image ni Sebastian. Si Roland ay umatake ng buong lakas gamit ang espada at malapit nang putulin si Sebastian nang ang huli ay umiwas sa isang kakaibang anggulo. Kasabay nito, inugoy ni Sebastian ang kanyang espada, at isang intensyon ng espada ang sumabog. Sa isang malakas na tunog, pinairan nito ang broadsword ni Roland at giniba ito sa alikabok. May isang tao mula sa mga manunood na hindi napigilan ang sarili at sumigaw. Iyan ay isang nakakatakot na intensyon ng espada. Para bang ang mahabang espada sa kamay ni Sebastian ay nabuhay. Boy kumikislap ng maliwanag sa dalawang magkasalungat na kulay at naglalabas ng makapangyarihang atake sa bawat alon. Parang bagyo, tumakbo si Sebastian sa gitna ng madla, inaatake ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang mahabang espada na parang malupit na buhawi. Ang mga atake mula kina Brody at ng iba pa ay tumama sa longsword ni Sebastian, ngunit hindi man lang nila ito nakagasgas. Sa halip, naiwan silang may pangangalay na sakit mula sa malakas na panginginig. Inilabas ni Sebastian ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya at pinalakas ang bigat ng kanyang mahabang espada. Bigla niyang inugoy ito, at ang mga tao'y lumipad palayo na parang may hangin, sa mukha ng dugo na parang fountain ng tubig. Parang multo, mabilis na naglakbay si Sebastian sa gitna ng tao. Bawat lugar na kanyang dinaanan, ang kanyang mga kalaban ay bumagsak na parang mga nahulog na puno. Parang ang kanyang intensyon sa espada ay matatag. Mabilis itong dumaan sa hangin, at bawat hiwa ay nagpadala ng nakakatakot na panginginig sa kanyang mga kalaban. Malakas si Sebastian Wilder, lumalaban ng may kalamangan kahit na lamang ang bilang ng mga kalaban niya. Ang kanyang mahabang espada ay isang nakakatakot na sandata ng malawakang pagwasak, at ang kanyang layunin sa espada ay hindi mapipigilan. Ang mga manunood ay napanganga sa eksena, ang kawalang paniwala ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Habang pinapanood nila si Sebastian na pinapatay ang kanyang mga kaaway na parang isang Diyos ng digmaan, ang kanilang mga dibdib ay napuno ng pagkabigla. Lalong lumakas ang tapang ni Sebastian sa bawat pagpatay. Gamit ang Phantom Strides at ang kanyang intensyon sa espada ng masalimuot, ganap niyang winasak ang depensa ng kanyang mga kaaway. Ang takot ay lumukab sa mga mukha ni na Ignatius at ng iba pa. Akala nila na madali nilang mapapabagsak si Sebastian sa dami ng kanilang bilang, pero ang huli nilang inisip ay ang pagiging ganito kalakas ni Sebastian. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake ni Sebastian, unti-unting nawawalan ng lakas ang kanyang mga kaaway at nagsimula ng umatras. Nang makita niyang tamang oras na, biglang inugoy ni Sebastian ang kanyang espada, at isang nakakatakot na intensyon ng espada ang tumagos sa isang kaaway na parang kidlat.
Lumutang ang mga mata ng lalaking iyon at bumagsak siyang tuwid na tuwid pabalik. Ang larangan ng digmaan ay ganap na kaguluhan na ngayon. Parang nasa no man's land siya. Patuloy na pinapatay ni Sebastian ang kanyang mga kaaway nang may hindi mapigil ang puwersa, na nagdulot ng matinding kawalang pag-asa sa kanyang mga kalaban. Kasalukuyan ng malapit nang mawalan ng pag-asa sina Roland at ang iba pa, biglang dumating ang mga eksperto mula sa Gaudium Sacred Ground. Walang pag-aalinlangan, sumol sila sa laban-laban kay Sebastian. Kumilos sila ng kasing bilis ng kidlat na may makapangyarihang tindig parang isang rumaragasang bagyo, sinubukan nilang baligtarin ang sitwasyon. Tanggapin mo ang aking Stardust Palm. Sigaw ng isa sa kanila, gamit ang kanyang killer move. Isang sinag ng enerhiya na kasing liwanag ng mga bituin ang sumabog patungo kay Sebastian. Kumislap ito ng kasing liwanag ng walang katapusang mga meteor na nagtipon at naglakbay sa isang nakakabiglang lakas. Bawat espasyo na dinaanan nito ay tila nag-aapoy habang naririnig ang mga tunog ng pag-crackle. Gayunpaman, hindi natatakot si Sebastian. Isang mas maliwanag na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata, nagliliyab na parang mga apoy. Mas lalo niyang pinukpok ang kanyang espada at naghabol ng isang lambat sa pamamagitan ng pag-cross-cruise ng mga intensyon ng espada. Ang lambat ay nakatagpo ng puwersa ng palad, at ang parehong pag-atake ay nagugpong sa loob ng isang segundo. Ayseng kislap ng mga paputok, naglabas sila ng malaking alon ng enerhiya, at kahit ang lupa sa paligid nila ay nanginginig. Tanggapin mo ang aking Combat Sword Technique. Mabilis na isinagawa ng isa pang eksperto ang kanyang espada. Ang anino ng kanyang espada ay kumikislap na parang mga kometa, at mga pagsabog ng enerhiya na may malamig na kinang ay lumipad patungo kay Sebastian. Ang landas ng espada ay katulad ng mga bulalakaw sa kalangitan ng gabi, napakabilis at nakakasilaw na hindi mo talaga mahuhuli ang tamang direksyon nito.